guys, good morning. Dito kami ngayon sa Cavite kay Mr. Inocentes. Napunta kami dito dahil sa kanilang kalan, imported po ito. Hindi ba gamit? Ay, hindi ba gamit, sir? Sige. Hindi alam paggamit. Hindi alam paggamit. Sige po. Bakit po kayo bumili ng ganitong kalan, ma'am? Si plano nga namin mag-business. Business, yes po. Food business. Food business. Yes po. Ngayon pa lang naman totally mag-start. Pero ibili na namin yan, almost 6 years na yan dyan eh. Sa 6 years na po na yun, hindi pa ito na-testing, hindi pa nagamit. Hindi pa nagamit. Ngayon, nag-try nga kami. Hindi namin alam paano paggamit. Pinubuksan, hindi namin mabuksan. Bumili kami ng pressurized regulator. Pagbubuks naman, ang lakas. Sobrang lakas. Sobrang lakas. Hindi rin nawawala yung apoy. Sige po, pwede ko mamahingi yung high pressure regulator. Para makasama sa May na po nag-advise sa amin, gamitan daw namin ng pressurized regulator. Okay, ganito po. Ito guys, ito ay pressurized regulator. Hindi ibig sabihin na kapag gumamit tayo ng pressurized regulator ay gagana ito. Kailangan po aware tayo sa appliances na a-applyan ito. Pwede po kasi sumabog o pumutok. Kasi nga po, sa mga parts na ginagamit, mayroon tinatawag na low pressure at high pressure na mga equipment. So kapag low pressure ang equipment at nilagyan natin ng high pressure, may possible magkaroon ng aksidente. So yun po, yun ang kailangan natin i-notice sa mga equipments. So far, napaandar nyo ma'am, ang sabi nyo ay sobrang lakas. Saka hindi siya ma-stay yung apoy. Oo, dahil overpressure po siya. So ngayon po, nandito po tayo ngayon kay ma'am, kay sir, para ituro kung paano i-operate ang kanilang magandang kalan. Yung kalan na ito, para sa kaalaman ng lahat, ay mayroong tinatawag na flame sensor o thermocouple. Ang thermocouple ay to prevent ng explosion kapag accidentally na ang burner ay nabuksan. Halimbawa, di mo ginagamit, napihit natin ang knob, tapos walang thermocouple, pag nag-on, may gas possible, halimbawa nakulog, doon nagkukos ng explosion o pagsabog. So dahil dito po ma'am, ito, focus natin dito pe. Ito yung tinatawag nating flame sensor o pilot. Ang gagawin natin ma'am, ilagay lang sa star, focus tayo po dito. Star ma'am, ito. Then press. Lagay po tayo ng apoy. Yan. Iangat na siya. Yes sir. Bibitawan natin to about 15 seconds itong knob. Para mag-stable ang sensor o yung pilot. Yan. Then, try po natin i-operate. So, maganda ng apoy. So, parang high pressure siya, pero low pressure po ito. Pero maganda ang ano ng burner. Shit! Busi talaga. Ito po, yung hose natin, sir, no? Mostly po, bago gamitin, lagyan ng clamp end-to-end. Itong regulator natin, may auto cut-off kung sakaling natanggal ang hose o naputol. May apoy po tayo dito. Medyo matigas. Sir? So, may auto cut-off po ito. Galing, no? So, kahit ano pindutin ko ito, magka-cut din siya ulit.